Okay, so here's our recording for week 7 in Philosophy 195. I am going to begin by discussing something to do with your grades, something to do with the most recent classroom activity number 4, and also the parts of the lesson related to the causal historical theory. Siyempre, kasama na din sa lahat ng ito ang paghahanda para sa inyong midterm exam. Okay, so simulan natin. Simulan natin sa grades. Okay, nailabas ko na halos lahat ng kailangan graduhan. Bago siguro tayo magkita sa classroom sa susunod na linggo, o kung kailan man tayo sunod magkikita, ilalabas ko na yung classroom activity number 1. Ito yung kulang eh. Ito yung individual activity na meron pang tanong tungkol sa course guide. Ilalabas ko na yan, mabilis naman yan. Ilabas din ang score sa Google Classroom. So, ibig sabihin nito, meron na tayong 5, 10, 15, about almost 20 points available. More than 20 points actually, kasi yung class activity, one ay, if I'm not mistaken, is about 4 points or something like that. So, ibig sabihin yung nakalabas natin na points, mga 20% of your grade na. Okay? Tapos dahil addition lang naman lahat, point system, ang aking grading system, makakita kayo ng grade calculation sa Google Classroom. So, screen capture ako ng sa grades ng isang estudyante. Ngayon, syempre wala yung pangalan niya, anonymized ito. At sa tingin ko may mga ilang tao na ganito yung total nila. So, i-add mo lang lahat ito, i-add mo lang lahat itong 3.75, 5, 6, 2.5, divided by the sum of all the denominators, 5, 5, 5, 4. Tapos magkakaroon tayo ng percentage dyan, yung 90.79%. Yan yung pre-midterm standing. Ngayon, yung midterms mismo ay 20 points. Napakalaki nun at dahil halos lahat naman sa inyo, naging estudyante ko na nung nakaraan, alam nyo na dahil major requirement yung midterms at saka very technical ang mga talakayan sa analytic philosophy, mas mahirap makakuha ng mataas na puntos sa midterm. So gusto ko lang na tinitingnan nyo mabuti na nagagawa nyo yung mga course requirements at okay naman yung nakukuha yung mga puntos kagaya dito. Meron nga sa inyo na over 100% yung grade sa ngayon kasi may mga bonus points na nakapaloob dun sa ilang mga item kagaya nung perusal annotation ng Frege's on Sense and Nominatum. Okay? So bantayan nyo lang yan. Kailangan nakakita nyo at namomonitor. Pero bukod pa doon, antabayanan nyo lang na malaki ang pagbabago pagka lumabas na yung midterm exam kasi nga mas mahirap yun kasi that's the nature of a major requirement. Okay? So, maaring magbago yung percentage na yan na 90.79%, pero sa puntong ito, mahalaga na mataas ang inyong o malaki na ang inyong puhunan in terms of grade. So, kung 90% pataas, over 100% pa yung iba dahil nga point system, pwede mangyari yon, mabuti yun. Ibig sabihin, pag bumaba, dahil yung midterms usually hindi ka makakakuha ng 20 out of 20, okay pa rin yung standing ninyo sa Philo 195. Okay? So, wag niyong kalimutan na mahalaga iyong pagbabantay, pagiging responsable sa grade, hindi dahil grade conscious, pero para nababantayan ko ano yung nangyayari. Okay? So, sa midterm exam, anong kailangan dalhin? Ano ang maaaring dalhin? So, una, kailangan nyo ng papel. You need to bring several sheets of yellow pad. I would say a minimum of 4 sheets. Pwedeng lagyan na ng margin para handa na. Kailangan rin magbidala ng blue or black ball. Pwede minsan, kung kailangan pumapala yung ballpen na dala. Bawal gumamit ng lapis at saka yung black or blue ballpen yung kailangan permanent ink, hindi pwedeng gumamit ng erasable ballpen. Yung correction tape, pwede magdala kung gusto niyo gumamit. Optional ito, hindi ka naman kailangan magdala, pero bawal manghiram. Okay, 1:1 dapat yung correction tape. So, bumili. Hindi naman siya ganun kamahal o manghiram sa kaibigan na hindi kaklase sa Philo 195 para may dala kayo na correction tape pagka pumasok kayo sa mismong midterm exam day. Hindi ako sigurado kung matutuloy tayo ng eksaktong October 1.
Kung hindi man, malapit pa rin sa October 1, kaya huwag kayong bibitaw, huwag kayong magpapabaya. Kailangan inaaral ng mabuti yung mga lesson, okay? Um, Gusto ko sana makapagkita pa tayo ng isang beses, one more face-to-face classroom session bago tayo mag-midterms. Kasi iba rin yung level of processing na nagaganap pagka merong class discussion, tapos merong live question and answer na magkakaharap tayo, at saka na at saka na merong activity na may feedback sa akin kadalasan habang ginagawa ninyo. Okay. So, alam niyo man yun na open notes yung exam. So, pwede magdala ng mga kopya ng module. Pwede magdala ng kopya ng module ng mga readings na may annotation, may notes, may diagram. Okay lang yon. Pwede magdala ng handwritten notes. Gusto ko lang na nakahiwalay yung notes nyo sa 195 na hindi halo-halo lahat ng courses yung sa buong college ay nandun na sa isang notebook. Ihiwalay niyo yung notes niyo ng 195. Tapos, pwede rin magdala ng printouts kung ang ginagamit nyo for note-taking ay device. Siguraduhin nyo lang na paghandaan ito in advance para siguradong mapiprint out nyo yung digital notes nyo. May mga estudyante na may problemang kayo naharap dahil yung digital notes pala nila sa tablet ay halos imposibleng maiprint ng maayos. So, medyo itry nyo na yan in advance para malaman nyo lang kung magkakaproblema. Tapos kung magkakaproblema, magawa ng paraan agad. Okay? So, ano yung bawal? Bawal magdala ng baong sagot. In this bullet point, the last bullet point on this slide, I'm describing it as prepared essays. Baong sagot. Saan man galing yung baong sagot na yan? Sa nakaraang estudyante, practice writing mo, ipinasulat mo sa chat GPT, lahat yon bawal dalhin. At saka pinapaalala ko lang at sinasabi ko sa mga hindi nakakaalam na chinecheck ko lahat, binubuklat ko lahat ng dala nyo pagka nag-exam kayo. Kasi may oras naman habang nag-exam kayo ng 80 minutes, nandun ako nagbabantay. So definitely I will have time to look through everyone's notes. Okay? So ipapakita ko na rin yung format. Alam na ito ng karamihan, pero ipapakita ko pa rin kasi para pwede kayong maghanda. Mahalaga na may margin dito. 1 inch, hindi masyado malaki, hindi masyado maliit. Sa kabilang side, dito sa side ng date at ng course and section, di kailangan ng margin. Okay? Tapos, kailangan mas malinis at maayos sana ay yung pagsusulat. At saka wag gawin itong may 2 linya sa loob ng iisang guhit sa yellow pad kasi mahirap basahin yan. Bawal magsulat sa likod. Yun din ang do not write at the back. Yun din ang ibig sabihin ng use one surface of the yellow pad only. Okay? So, pwede nyo itong ihanda as early as now kung gusto nyo guhitan yung papel nyo para may margin na para sa mismong araw ng exam ay medyo nababawasan yung ginagawa. Okay? Tapos, ito yung schedule natin. Binura ko na yung schedule ng face-to-face consultation ng September 29 kasi may uncertainty tayo dahil sa darating na bagyo. Ang forecast track nitong bagyong Ompong ay medyo affected talaga yung person. Kaya malamang yung September 29 hindi pa tayo makakabalik sa campus. Yung online consultation magpapatuloy hanggat maaari sa September 26, this Friday. Most probably it will continue until next week because like I said, um, I want us to have at least one more face-to-face session before we have the actual exam. Yung schedule ng exam natin ay October 1. Malamang hindi mangyayari. So, pwede siya mangyari ng October 3. Pwede siya mangyari ng October 8. Okay, so I will make announcements as necessary on the Google Space as we figure out what happens in the next few days. Yung mga pangunahing teksto, ito rin yung pag-iikutan ng mga tanong na 1 and 2, 2 questions, yung midterm exam. Yung isang tanong ay mas on sense and nominatum ni Frege ang pinanggagalingan. Yung pangalawang tanong ay mas may kinalaman sa
excerpts from Naming and Necessity, yung lectures o libro ni Kripke. Okay? So, ang debate, ang philosophical debate na relevant para sa midterm exam ay descriptivist versus causal historical account of reference, especially proper names. Nilagay ko pa dito and natural kinds. But because of the limitations imposed by the class cancellations, most likely we will keep two proper names for now. Medyo natalakay natin yung konti yung natural kind terms at babalikan pa natin yan. Pero proper names ang ating mas pagtutuunan ng pansin. Kaya yun yung mas pag-isipan ninyo. Okay. Now, balikan natin tong classroom activity 4. Lumabas na yung points nyo sa Google Classroom, pero hindi nyo pa nakikita yung papel nyo. Magandang ibalik ko to sa mga grupo. Tapos makita nyo rin yung mga comments ko kasi nag-comment ako dito na sa paraan na makatulong sana sa inyo na maghanda para dun sa midterm exam. We will talk about these comments when you actually have your paper on hand. I will just have some general comments on the questions and how to answer the questions, what went wrong, and how these things are related to the activity associated with this recording. Okay. So, question number 1. So, yung A equals B, A equals B, problem of sameness, di ba? Yun yung problem ni Frege. Bakit iba ang A equals B sa A equals A? Yun yung tinatanong niya, di ba? So, bigay ako ng halimbawa na proper name, si Emilio Jacinto, at saka ang kanyang katipunan name, ang katipunan alias niya ay Pinkian. Okay? So, ang A equals B dito ay Emilio Jacinto equals Pinkian. Okay? So, yung number 1 question sa huli nating classroom activity, explain the difference between the sense of the name Emilio Jacinto and the sense of the name Pinky Ann. Halos lahat ng sumagot nitong number 1, incomplete or unclear. I think yung tanging nabigyan ko ng point ay medyo okay yung nilagay ko. At alam niyo naman pag nilagay kong okay, ang ibig sabihin ng okay ay okay na, sige na. Pero may mga kulang pa. Okay. So bakit nangyari yun? May hula ako kung bakit. Kasi nung nag-discuss tayo sa classroom, sinabi ko sa inyo na yung Emilio Jacinto ay ang kanyang government name. Nakasulat sa sedula niya yan. Kung nag-aral siya, ipinalista siya doon sa letran o ipinalista siya doon sa estudyante siya na may transcript sa UST, nakasulat yung kanyang official name, Emilio Jacinto. Tapos, karamihan sa inyo, inulit nyo lang yung sinabi ko na yun. Pero hindi nyo ipaniliwanag kung, paano yung naging sense. Okay? So, the better way to explain the sense of Emilio Jacinto and the sense of Pinkian, alalahanin natin na ang sense ay ang mode of presentation. Paraan ng pagpapakita. Yung standard example ni Frege, morning star, evening star. So, the morning star is the last star seen in the morning sky in the east. So, pag inisip mo yung paraan ng pagkakapapakita, yung mode of presentation, palaging iniisip mo yung perspective ng observer. Kung may isang tao, nakatingin siya doon sa eastern part of the sky, near sunrise, first thing in the morning, sabi niya, oh, bago sumikat ng totoo yung araw na nakasikat na siya talaga, may nakikita kong huling isang bituin. Tatawagin ko yung morning star, di ba? So yung paraan ng pagpapakita ay yung viewing conditions yung viewing conditions ng taong nag-obserba. So the viewing conditions of the observer. So that is how you can describe, that's how you can elicit a description, di ba? So you give the details of the viewing conditions of the observer, and then maybe you can even give like us observing the observer and speculating or looking at what she or he can see. Okay? So pagka inilapat mo yan sa Emilio Jacinto,
yung paraan ng pagpapakita ni Emilio Jacinto, hindi yan mapapaliwanag na, ayan, government name nyo yan. So, kung mag-isip ka ng observer, so habang nabubuhay si Emilio Jacinto, yung taong nakakakilala sa kanya bilang Emilio Jacinto, malamang yun yung mga kaklase niya, malamang yun yung mga may kilala sa pamilya niya, alam na Jacinto yung apelido niya, alam yung ina Emilio yung first name niya, nakita siya na lumaki sa isang lugar na meron siyang opisyal na pangalan at yun yung nakalista sa kanya sa pag may listahan ng mga estudyante na formal yung pangalan. So yun yung mode of presentation niya. Ang mga makakakilala doon kay Emilio Jacinto, doon sa taong yun bilang o sa ilalim ng pangalang Emilio Jacinto ay yung viewing conditions na yun. Yung in this case, not just viewing, but observation conditions na yun. So malamang nakikita talaga yung physical appearance niya, hindi obscured yung mukha niya, walang disguise. Okay? Ngayon, itong pagpapakita, itong taong ito pa rin, siya pa rin, yung paraan niya ng pagpapakita bilang Pinky ay iba't iba, ibang-iba. Kasi nga, alam natin, Pinky yung kanyang alias sa Katipunan. Ibig sabihin, una, makukuha mo lang o makikita mo lang yung paraan ng pagpapakita nitong taong to bilang Pinky kung aktibo ka rin doon sa mismong Katipunan. At naiintindihan mo kung paano sila gumalaw. Baka nga yung mga nakakakilala sa kanya bilang Pinky ay hindi nakita yung mukha niya. Baka shadow lang siya or may paraan ng pagtatago ng pagkatao kasi nga 'di ba underground movement sila nung panahon na yon. So pagka nagtatanong tungkol sa ganyan, kailangan himayin nyo kung ano yung ibig sabihin ng mode of presentation. Hindi yung uulitin nyo lang yung mga nakasabi dun sa question, o kaya yung nabanggit sa recording o kaya sa class discussion. Okay? Tapos kasi ito, progressive itong 1, 2, 3. I would even say that correctly answering 3 depends on doing 1 and 2 properly because these questions were designed as a build-up. Okay? Yung isa ko pang naging prevailing problem dito, hindi ko alam kung bakit, dahil ito sa karamihan sa inyo, estudyante ko rin sa epistemology, naging epistemological yung analysis. Tandaan natin, tayo ay nasa philosophy of language. The problem of substitutivity is linguistic. It's not about a priori, a posteriori, modes of knowing, ways of believing. It's not about that. It can be related to that, but it's not about that. So the problem of substitutivity consists in having a name in one sentence referring to one, in this case, person. If you substitute that name with another name that person is known by, the truth value of the statement may be different. It's very obvious when we have sentences that feature thinking words like believe or think. Yung Nena thinks that Emilio Jacinto is a national hero. Palitan mo yung i-substitute mo sa Emilio Jacinto yung Pinky Nena thinks that Pinky is a national hero. Pero actually, walang alam si Nena tungkol sa mga alias ng mga tao sa Katipunan. Kaya yung second sentence ay false. Kahit na nag-substitute ka lang naman ng names na pareho yung nominatum nila. Okay? So yung problem, you have to be able to explain a problem of substitutivity as a linguistic problem. When you're talking about something that's not a linguistic problem, hindi yun Philo and 9.5. Okay? So, medyo tignan nyo yung paraan ng pagpapaliwanag at saka yung pagtukoy nyo dun sa kung ano yung pinag-uusapan. Okay? So, based on your answers to 1 and 2, explain how the problem of substitutivity is solved by Frege's sense. Kasi nga, yung sinasabi ni Frege tungkol dun sa sense o mode of presentation, pwede kasi na yung mode of presentation or sabihin na nating description, nakakabit ng isang pangalan ay hindi accessible dun sa isang tao
or hindi sa kakabit nung kung ano yung sinasabi ng sentence na yon. Yun ang dahilan. Kasi ibig sabihin, meron kang iisang nominatum, magkakaibang pangalan, bawat isang pangalan may magkaibang sense. Kahit na pareho yung nominatum ng pangalan na yon. So, ang point ni Frege ay, sense is not equal to nominatum. Okay? Because the object in the world has different ways of presenting itself, or one way of saying that is can be observed or encountered in the world in different ways, and will in those different ways have present itself in different guises. Okay? So, kung may mga tanong kayo tungkol dun sa ipiniliwanag ko na yon at saka ito sa topic na to, I invite you to formulate that kahit na Taglish para maipost natin at masagot sa ating Q&A Google Doc. Okay. I will move on to the other side of this conversation about how reference works. Okay? So itong kay Kripke ay tinatawag na causal historical theory or causal historical account of reference. So, yung karamihan ng discussion ni Kripke, sinasabi niya, how do names work? So that's the broad question. How do proper names work? How do proper names refer? Right? That's a broad question, but parang sub-question doon na talagang mas pinag-uusapan ni Kripke ay, tama nga ba yung mga descriptivist na yan? Sinabi nila na names are shortcut or abbreviated descriptions. Right? But Kripke is saying, wait, hang on, descriptions are contingent, right? And names can attach to, so parang yung mga pangalan ay parang napaka-madidikit na linguistic items. So you can think about them as things written on a surface or sounds. So names are linguistic items that stick, that attach themselves to an entity, person, animal, place, event, across different possible worlds. Okay, so kaya may tinawag siya doon, tinukoy niya yon bilang rigid designators. Di ko na uulitin dito yung lahat ng nakasulat dun sa module tungkol sa definition of rigid designators. Pero tandaan natin na ito ay naging causal historical kasi yung account ni Kripke ay may causal element. The causal element is the event of naming or baptism. So, for example, in the case of halimbawa ni Kripke, si Richard Feynman, yung sikat na physicist, pinanganak siya sa Feynman family. Sabihin na nating traditional family yung Feynman family. So, Richard the baby was born to Mr. and Mrs. Feynman. Tapos nung lumabas siya bilang sanggol, sabi ng nanay niya, okay, ngayon ikaw ay tatawagin kong Richard. Okay? So siya ay naging si Richard Feynman, tapos nabalitaan ng mga kapitbahay nila, kamag-anak na, nanganak na si Mrs. Feynman. Ang pangalan ng bata ay Richard. So ibig sabihin, yung mga kabit-kabit, yung chain of referring na yun, nanggagaling dun sa initial act of naming. Yun yung causal side. There's a very intentional event where, in this case, a person receives a certain name. Parang yung naming ceremony, parang pagbibinyag na ikaw ay pinapangalanan ko ngayong Richard. Okay? Tapos dahil tinangnak siya kay Mr. and Mrs. Feynman, yung buong pangalan niya ay Richard Feynman. Di ba? Yun yung causal part. Yung historical part, kahit di mo kilala si Mrs. Feynman, kahit wala kang alam tungkol sa kapitbahay niya o saan siya nakatira, later on, kabit-kabit, nagsulat siya ng mga scientific articles. Meron siyang mga sinabi, meron siyang mga tinuruan sa university. Kung narinig mo, nabalitaan mo, nakakabit ka dun sa chain na yun na naguugat dun sa pagpapangalan ng nanay niya sa isang sanggol na pinanganak nung nakaraan. Yun yung account ni Kripke of how names work. Right?
Tas causal historical kasi may causal element, yung initial act of baptism, tas kabit-kabit na pagtukoy doon sa pinangalanan sa sinaunang pangyayari ng pagbibinyag, di ba? So yung initial act of baptism. So yun yung nangyayari sa causal historical theory. Ngayon, magkakaroon ng kakabit na activity itong recording na to. Ang paggagawa ko sa inyo, okay, pinag-usapan natin kanina, pinaliwanag ko yung sagot sa class activity 4 kung paano yung operation ng sense and reference dun sa Emilio Jacinto. Okay? Ngayon naman, kung nandito tayo sa causal historical theory, so nandito tayo, same example, si Emilio Jacinto pa rin, tapos Pinkian pa rin, ano yung paraan ng pagpapaliwanag ng causal historical theory sa halimbawang ito? So, kung halimbawa ito, si Emilio Jacinto ay si Pinkian. Kung napanghawakan ni Kripke na mga kakampi niya yan, paano nila ipapaliwanag kung ano nangyayari? Kasi hindi sila magsasabi na, oh, may paraan ng pagpapakita, may sense. Wala silang sasabihin ganun. Causal historical, causal historical, yung mga pag-uusapan nila. So, subukan yung gawin as an exercise in trying to get yourself to explain what I just explained in terms of Richard Feynman for Emilio Jacinto and Pinkian. Pwede nyo nang isipin na, okay, dito walang problem of sameness or may ibang solusyon sa problem of sameness, malamang yung pangalawa, okay? Pwede nyo isipin yan, pero ang papagawa ko sa inyo ay explain how Kripke will handle Emilio Jacinto and Pinkian. Example, Emilio Jacinto is Pinkian. Tapos, pagkatapos nun, assessment, mas matino ba ito? Ano, may advantages ba ito? May disadvantages kumpara doon sa descriptivist account ni Russell and Searle. Pansinin nyo, binabanggit ko lang dito si Russell at si Searle kasi kahit na medyo inaangkin nila si Frege, I think there's a question about whether, and there's a legitimate question about whether Frege is a descriptivist like Searle is. I think the answer of most people is no. We'll talk more about that later. Okay. So, punta tayo dito sa challenges naman kay Kripke. Kasi ganun yung progression ng philosophical discussion or debate. May initial position, may puzzles, may problem of sameness, may solution si Frege, yung concept of sense. Kinuha ng mga ibang philosopher yung concept of sense, nag-formulate sila ng very definite picture of reference called descriptivism. Si Searle yung pinaka-systematikong nagbigay ng descriptivist account of reference. Tapos dumating si Kripke, sabi niya sa mga descriptivists, mali ka, ikaw Searle, mali ka. Tignan mo itong Richard Feynman example. Kahit na hindi siya naging physicist, si Richard Feynman pa rin siya. Iba yung description niya sa ibang different possible worlds. Okay, nandun na tayo. Ang susunod na step naman, darating yung ibang tao, pangunahin halimbawa dito ang pilosopong si Gareth Evans, at magbibigay naman sila ng objections at counter-examples laban kay Kripke. Kasi yung causal historical theorist, nag-object sa descriptivist, tapos yung mga tao nakinig sa kay Kripke, tapos sabi nila, okay, yeah, it's good. There is such a thing as a rigid designator, but the causal historical theory also has problems. Okay? So, ito na yung objection sa causal historical theory. Ang objection dito ay ito. Causal historical chains can break down. They do, in fact, often break down. Right? So, yung halimbawa ni Gareth Evans, taken from history, is the example of Madagascar. When Marco Polo, dahil parang global north at colonial perspective ang history at storytelling. When Marco Polo first encountered the name Madagascar, the people in a place we now call Africa use the word
or the name Madagascar to refer to the east coast of Africa. So yung east coast of Africa, yun yung tinatawag ng mga Africans nung panahon ni Marco Polo na Madagascar. Kasi yung mga tao, di nila naintindihan si Marco Polo. Actually, si Marco Polo hindi nagkamali. Pero yung mga taong sumunod kay Marco Polo ay nalito. Tapos, nagkamali talaga sila. Tapos akala nila, ang Madagascar ay yung island na nasa east of Africa. Okay? Today, the name Madagascar is used to refer to that island. But here, we seem to have two different historical chains and only one intentional act of naming. Malamang yung mga tao na nakausap o nakasalamuhan ni Marco Polo, mga ninuno nila, pinangalan ng Madagascar yung eastern coast of Africa. Tapos, kabit-kabit ulit, coming from that naming, yung mga tao, tinukoy nila, yun ang ibig sabihin ng Madagascar, yun ang tinutukoy ng Madagascar, yung eastern coast of Africa. Tapos, buo yung coastal historical chain na yun hanggang kay Marco Polo. Pagkatapos ni Marco Polo, nagkaroon ng pagkakamali. Tapos mula sa pagkakamali na yun, nakabuo ulit ng historical chain. Tayo ngayon, ang kumakabit tayo dun sa mistake. Doon sa mistake, walang naming intention. Kasi nga mistake siya, di ba? So, ang mangyayari dyan, okay, ano nangyari? Pagka ganyan yung cases, okay, alam natin ngayon na pag pinag-usapan natin Madagascar, yung isla, yung tinutukoy. So, ibig sabihin, yung example ng use natin of Madagascar today ay walang causal element. Kasi nga wala siyang kinalaman doon sa initial act of baptism. Meron siyang a few centuries old mistake. Yun yung kakabit niya. So parang mali yung sinasabi ni Kripke, di ba? Kasi pwede magkaroon ng historical chain na sa pagkakamali nakakabit. Tapos napapangalanan yung, in this case, lugar na yon. Okay? So, ayan yung nangyari sa Madagascar. Kasi yung initial act of baptism at saka yung historical chain of uses ay pwede palang maghiwalay. Okay? Tapos may halimbawa si Lycan doon sa libro niya. Yung pusa na inampon niya mula sa animal shelter. Kasi pumili siya ng pusang ampunin, tapos nagkaroon ng act of naming. Pero nung mismong act of naming, iba pala yung pusang ibinigay kay Lycan para doon sa act of naming. Kamukha lang pala nung napili niya. Pero yung imposter cat na yon, yung nandun sa naming ceremony. So parang binati-bati siya ni Lycan, gano'n. Tapos sinabi, okay, magmula ngayon, ikaw itatawagin ko ang Liz. So pinangalanan niya ng Liz yung pusa. Sumalis na si Lycan. Tapos nung pag-alis ni Lycan, na-realize nung animal shelter volunteer na nagkamali pala siya, hindi pala yung pusang pinili ni Lycan yung inilabas niya. Correct niya yun. Kay, hindi niya na sinabi kay Lycan. So, ibig sabihin, may maling nangyayari sa halimbawang ito. Okay? May maling nangyayari sa... Okay, wait, I'm sorry. Let me just go back to the slide I want. So, may maling nangyayari dito sa case ng pusa. Okay? Na hindi eksaktong kapareho nung nangyayari dun sa Madagascar case. Gusto kong pag-isipan nyo kung ano yung pagkakaiba at saka yung kung ano yung problema para sa causal historical theory nitong Cat Liz example. Okay? Yung isang tanong doon sa kakabit na activity nitong recording na ito ay tungkol dito sa Cat Liz example. Okay? So pag-isipan niyo yan. Punta tayo dito sa quote mula sa libro ni Lycan. Okay? Kasi marami pang objection si Evans. Si Gareth Evans ay gumawa ng isang magandang papel
na may napakaraming counterexamples, a very established method of argumentation in analytic philosophy is to give counterexamples. And actually, philosophers have a talent for making counterexamples. You can see that in Kripke. But Kripke gets a taste of his own medicine when Evans gives a series of counterexamples to the causal historical theory. Okay? So, babasahin ko tong quote mula sa libro ni Lycan. Sabi niya, there are more objections, some of them further ones of Evans. The majority position seems to be that Kripke initially overreacted to the descriptivist picture. He was right to insist that causal historical chains of some kind are required for referring and that descriptions do not do nearly as much work as Russell or even Searle thought they did. But as critics, including Kripke himself later, there still are some descriptive conditions as well. The trick is to move back in the direction of descriptivism without going so far as even Searle's weak descriptivist doctrine. But that does not leave much room in which to maneuver. One promising line has come to be called causal descriptivism. The idea is to accept the causal historical theorist's causal historical proposal as getting the cases right, but to make it into a descriptive condition. So may complications dito kay Kroon. And of course, as is typical, there will be objections to Kroon's position. I'll set that aside. For a moment, let's look at Frege's concept of sense. And we can ask ourselves whether sense, the concept of sense as mode of presentation is really only about description. When we say mode of presentation or guise, G-U-I-S-E, guise of the thing, maybe there are causal historical elements in that. Kasi nga yung paraan ng pagpapakita ay na pagtukoy doon sa paraan ng pagpapakita na yon, baka pwede tayong makapulot nitong mga ideya mula kay Frege. We can be Fregean, bracket what Frege himself thought, but consider the possibility that the concept of sense is not purely descriptive, that it has causal historical elements. So now we are kind of in a position where philosophers are considering hybrid positions, views that incorporate descriptivist and causal historical elements. But as Lycan rightly points out in this quote, there are going to be problems kasi una, as is typical of a philosophical debate, may tanong kung alin yung mas mahalaga. Kasi which has greater primacy? The descriptivist element, the causal historical element. So pwedeng lumabas pa rin yung tanong na ganon. Okay? So magpapatuloy ang ating talakayan sa mga darating na araw sa online, sa Google Classroom, sa Q&A, Google Doc. At hopefully, makakapagkita tayo ulit sa susunod na linggo at makapagpapatuloy sa midterms. Okay? Ingat tayong lahat.